Formal nang humingi si Pangulong Aquino sa Kongreso ng karagdagang kapangyarihan sa posibleng power crisis sa susunod na taon. Sa dokumentong isinumite, hiniling ng Pangulo ang pagpasa ng joint resolution na magbibigay ng kapangyarihan sa kanya na makapagtatag ng karagdagang generating capacity sa nakaambang power crisis. Nagbabala naman si Senador Sergio Osmeña na bagamat posibleng maiwasan ang krisis sa kuryente, maaaring maging daan naman ito upang tumaas ang presyo ng kuryente. Gayunpaman, tiniyak ni Energy Secretary Jericho Petilla na patuloy ang paghahanap ng pamahalaan ng mga paraan upang ma-resolve ang problema sa supply ng kuryente. Narito ang ulat ni Sam Ramirez. Sa paghingi ng palasyo sa Kongreso ng Special Authority, maaari nga maiwasan ang nakaambang rotating brownout sa Luzon. Ngunit posible namang tamaan ang mga consumers dahil sa inaasahang pagtaas ng presyo ng kuryente. Ito ang babala ni Senator Sergio Osmeña III, chairperson ng Committee on Energy sa isinagawang budget deliberations para sa Department of Energy. Inupuan ng Presidente ng 1.5 months, pagpadala ng sulat kahapon. Gusto niya by the end of this month? No, sir. Have to protect the Filipino people. Hindi naman basta-basta nung magbibigay kami ng power, ng emergency powers. No? Alam naman natin ang nangyari noong 1992, di ba? We want to make sure that the people know what the price will be. Matatandaan noong 1993 na pagkalooban ng emergency powers si dating Pangulong Fidel Ramos. Binigyan niya ng lisensya ang mga pribadong power producers nang hindi na kinakailangan dumaan sa bidding process na siyang nagresulta naman sa pagsipa ng presyo ng kuryente. Ayon kay Energy Secretary Jericho Petilla, 6 na bilyong piso mula sa Malampaya Fund ang kinakailangan para sa Special Authority ng Pangulo. Gagamitin ito upang bayaran ang kokontratahing power producers na siyang pupunan ang nasa may mahigit na 300 megawatts na shortage ng kuryente. Nakadepende ngayon sa market price ng mga kokontratahing power producers ang ipapasa nila sa mga consumers. This is a temporary proposal and there is a subsidy involved. Alam mo, pag may power crisis at nagbigay tayo ng libreng kuryente, lahat kayo magdadasal ng power crisis para libre. So we're not talking about free electricity. Pero naman, pag lahat naman chinard sa inyo, kayo naman ay magagalit kasi napakataas. That's why sabi ko, let's meet somewhere in between, which is capacity, government, and then yung fuel prices based on market rates. Ibig sabihin, hindi naman issue-shoulder yung actual cost of generation, yung including capacity will not be charged to the people. Pero meron pa rin matcha-charge. Samantala, isa sa mga ikinakatakot ni Petilla ang pagbasura ng Kongreso sa hiling nilang Special Authority. Ngunit gayunpaman, mapipilitan siyang maghanap ng ibang solusyon upang masunod ang direktiba ni Pangulong Aquino na maiwasan ang anumang brownout sa susunod na taon. I will maximize kung wala mang maibigay na authority, I will do whatever I can. That's the only thing I can do at this point. Hiling nila Petilla, maipalabas sana ang joint resolution na magbibigay ng special authority kay Pangulong Aquino bago matapos ang Setyembre. Tugon naman ng Senado, imposible na raw ito dahil nakatakda na rin mag-umpisa ang mahigit sa 3 linggo nilang break sa susunod na linggo. Ngunit gayunpaman, nakatakdang magkaroon pa rin ng pagdinig ang Senate Committee on Energy hinggil sa hiling ng palasyo sa ika-24 ng Setyembre. Para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.